Kapag wait lang kapag itong mukha na 'to ang bumungad sa'yo, ayan, hindi mabibwisit ka rin. Alam mo fake news peddler 'to, eh. So lahat ng sasabihin nito, alam mo hindi totoo kasi alam nagpapakalat ng pekeng balita 'to, eh. Ito nga yung nagbabalita na si Pangulong Duterte daw. Eh, si Pangulong Duterte daw nangako ng 7 pesos na bigas. Nahuli siya doon, di ba? Nganga siya. O dito nakita mo rin 'tong fake news nito. Nagbabalita tapos pagtingin mo nung kalahati, puro kaya palang kapal-kapal nung papel, yung kalahati para puro blanco. Di ba maniniwala ka pa ba sa ganitong klase ng tao? Di ka ba nahihiya na spokesperson mo ganyan ka tolongges, di ba? Kaya ngayon, sumagot sila at sinagot na nila. Ang nakakapagtaka kasi dito, after, kasi supposedly nangyari yan, Sabado, nilabas nila, Sabado, ng bilyonaryo, Linggo, Lunes, nag-aabang ang taong bayan, Lunes. So imaginein mo, yung araw na lumabas ito, Saturday, Sunday, Monday, 3 days. Sa pangatlong araw, sumagot lang yung bagong PCO chief na no comment. Hindi sila magko-comment because it's a private matter. Siguro, hindi siya ganun kagaling magsinungaling. Kaya, ipinasa nila sa pinakamagaling magsinungaling, which is itong babaeng to. Kasi siya nga po ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Hindi po siya tagapagsalita. Tagapagsinungaling po dahil karamihan sa mga sinasabi nito kasinungalingan. Actually dito nga sa sa press briefing na to may mga inuulat siya dito. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpe-press briefing yan, mga first nila, nag-uulat yan. Walang tinatanong tungkol sa inuulat niya. Ang tinatanong, ibang bagay. So ibig sabihin, walang interesante na ipinapakita ito sa press briefing niya. But excited talaga lahat ng Pilipino sa press briefing niya ngayon kung paano niya sasagutin etong issue ng Tantocos death. Ayan nga. So pasensya na po ulit sa pamilya ng namatay na si Tantoco. Bagamat private person po si Tantoco, pero hindi naman natin inuurirat yung kanyang buhay, kung ano yung buhay niya, sino ba siya, kung siya ba ay na sa iskandalo, na involved na sa mga iskandalo, hindi po 'yon. Kaya lang naman po natin pinag-uusapan itong yumaong kapamilya ninyo dahil meron ngang mga balita na inuugnay ang gobyerno sa kanyang pagkamatay. Kaya gusto rin nating malinawan kung dapat ba ito pabayaan na natin sila mag-mourn privately o dapat nating siyasatin, kasi nga di umano according to the reports diyan ng bilyonaryo part daw siya ng entourage. So kailangan nating malaman if he's part of the entourage. Concerned tayo being being yung kanilang pagpunta doon sponsored ng pamahalaan, taxpayers money yung ginamit nila diyan. So nagkaroon tayo ng interest kung anong nangyari talaga diyan. Pero hindi po natin dinidisrespect yung kanyang pagkamatay, hindi natin dinidisrespect yung kanyang pagkatao, yung kanyang memories. Nagkamali lang siya ng sinamahan. Kasi may mga video na lumalabas na kumakanta pa siya ng I Will Survive pero hindi siya nakasurvive. Nadali nga siya na-overdose nga siya. Pero doon, di umano kasi parang lumalabas dito sa sinasabi ng Malacanang, hindi, parang tinatanggal nila yung claim na siya ay na-overdose. So, doon ngayon magkakaalaman, baka sa mga susunod na araw, meron talagang mag-challenge na mga netizen at kumuha, mag-imbestiga on their own and makita kung ano talaga yung eksaktong laman ng report diyan sa nagkandak ng autopsy ba yan? O nagkandak ng investigation. So pakinggan natin yung kwento, istoryahin ni Claire Castro para malaman natin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ito, sige, tinanong siya patungkol dito. After sabihin ng kanyang amo na no comment, ito na siya at sasagutin niya na yung mga katanungan natin. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Yung mga tao, so una pa lang, paawa na. Yung mga tao nagluluksa. Sino ba nagluluksa? Si Lisa Marcos ba nagluksa? Kasi sa nakikita natin, mukhang hindi naman siya nagluluksa. Kasi kung nagluksa siya, sana, nung umuwi siya, sana nakita man lang natin, nakaitim siya. Pero umuwi siya, umatin siya ng mga kung ano-ano mga gatherings, parang wala naman siyang pagluluksang ginawa. Considering nakasama mo ito, let's say for example, hindi nga ito part ng entourage mo, pero yung asawa nito, empleyado nyo. At kasama nyo siya. Kasi may nakitang kumakanta siya habang sumasayaw ka . So anong ibig sabihin nun? Meron kayong relasyon nito kahit papaano, nagkasama kayo kahit ilang araw lang. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, unang araw pa lang nakasama ko si Jay Guevara, kahit papaano naging concerned na ako kagad sa kanya .
Pero ito, nakasama mo, sinakantahan ka pa habang sumasayaw ka. Ibig sabihin, may relasyon kayo nito na more than tawag dito, more than work. Regardless nga, kung hindi mo entrance, hindi kasama, sumabit lang sa inyo, yung asawa niya, empleyado ninyo, so kasama nyo to. Namatay diyan sa ibang bansa. O sana, kinlaro nyo na kagad na, namatayan tayo doon, kababayan natin, binangungot, ganyan, di na nagising, natulog. Di ba? Dapat may mga ganun. Pero wala eh. As in, iniwasan ito, hindi sinagot. Ang sumasagot nga, itong spokesperson lang. Pero yung mismong inaakusahan, wala nga. Hindi, nagugulat nga rin tayo kasi minsan may mga media coverage siya. Pero hindi natatanong sa kanya itong mga issues na ito. Kasi nga, noon, walang ebidensyang lumalabas. So, pwedeng hindi talaga nila sagutin. Wala yan. Wala nga silang may pakitang ebidensya ng kung ano-ano. Basta wala yan. Ngayon meron na. So ngayon meron na sila ngayong drama na mahiya naman tayo sa mga nagluluksa. Hindi porket nakaitim ka ngayon, Claire Castro, nagluluksa ka. Alam ko kung anong pinagluluksa mo ngayon na nakaitim ka. Pinagluluksa mo yun, namatay mo ng karir. Dahil simula nung tumanggap ka ng trabaho dyan sa mga kupal na yan at nagsinungaling sa iyong mga press conference, pinaglamayan na talaga yung karera mo. I am sure, the way na magsalita ka dyan, pronunciation mo pa lang, sigurado ako na magdadalawang isip na kumbaga loko-loko na lang ang kukuha sa yung abogado. Oo, sa totoo lang. Sige, diretso natin, nagluluksa daw. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Ha? Nagtatanong lang, sinisira na. Ano ka ba? Pag nagtanong, sasagutin nyo lang eh. Ang dami mo na sinabi. Obstructionist. Sino ba obstructionist? Sino obstructionist? Yung bilyonaryo? Si Rigoberto Tiglao? Hindi ba? Ba't parang biktima na kayo? Anak na tinapay, hinihingi lang ng tao sa inyo itong report dito. Totoo ba to o hindi? Simple lang naman yan eh. Sasabihin mo lang naman, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sa katunayan, ito po ang ebidensya. Pak. So, hindi po totoo yan. O, di ba? Plain, ganun lang naman kasimple. Pero ang dami mo pa mga pakasakali ng mga obstructionist, siraan lang. Namatay yan. Kasama nila, namatay. Anong sinisiraan dun? Claire Castro, paano siyang sinisiraan kung nandoon sila sa Amerika, namatay yung kasama nila, tapos baliwala lang sa kanya, paano mo siya sinisiraan dun? Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggaling itong kabobohan ni Claire Castro na sinisira do yung administrasyon. Putang ina niyan. May namatay silang kasama. Totoo bang may namatay o hindi? Meron eh. Ibinalita, namatay. Alam nga mabuhay kung buhay ito. Di sana pinresintan nyo na. Namatay eh. May namatay na kasama sila during business trip, during government-sponsored trip. May namatay na kasamahan sila. Kaya tinatanong siya, since kasama siya at may bali-balita, chismis na inano siya na sila ay dinitain or in-interrogate or whatsoever, ang dali lang naman sagutin nun eh. Oo, merong namatay. Namatay naman talaga eh. Pero hindi sa drugs. Kasi hindi naman kami nagda-drugs eh. Oo, official business yan. So, galing sa biyahe, may heart condition, baka napagod. Pero yes, true, may namatay talaga. Anong ginawa niya nung may namatay? Yun ang tanong eh. Oo, anong oras ba yan namatay? Paano ba nila nalaman na patay na yan? O anong oras ba nila nalaman na hindi na humihinga yan? Hindi ba? Yun lang naman yung katanungan dun eh. Or nandoon ka ba? Napakadali lang naman, ay wala po siya doon. Kasi po, eto po ang resibo na siya po ay naka-check-in sa ibang hotel. So during that time, wala siya diyan sa pinangyarihan yan. Oo, pero may mga report na mayroong pulbos, cocaine o something, mayroong syringe, mayroong daw bukas na mga bote. May mga saradong bote, ubos na yung laman, merong kalahati pa lang, so halata daw na nagparty doon. O anong gagawin mo doon? I-deny mo lang yun. Tapos sasabihin mo na, ito walang dokumento na nagpapatunay na totoo yung report na yan. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun. Ba't kailangan mo pa magdrama? Bakit kailangan mo pang parang kasalanan pa namin itong nangyari? Tain na silang magkakasama doon, official trip yun, ikaw na ang may sabi na kapag official trip, dapat pag uwi, nagre-report. Ni-report ba sa inyo ni Lisa Marcos na namatayan siya ng kasama? Or kung hindi man nila kasama, ini-report ba sa inyo ni Lisa na namatay yung asawa noong staff nila? O hindi ba yun ang mga tanong na dapat sagutin? Sagutin nyo lang kasi, diretso. Hindi na yung ang dami pang pasakali, mag-iitim ka pa para mukhang nagluluksa ka, pero ang pinagluluksa natin yung pagkamatay ng utak mo. Dahil yung utak mo po siya hindi na gumagana.
Kasimple-simple lang naman yan, hindi ba? Kaya nga sabi ko, ako, ano ba, ang kailangan natin gawin pagka naghihinalaan ka na nagda-drugs ka? Di magpa-drug test ka. So, ganun lang naman kasimple yun. Tapos isampal mo sa mukha nila dahil alam mo sa sarili mo, negative ka. Pero, kung alam mo sa sarili mo na positive ka, anong gagawin mo? Papadrug test ka ba? Kadali-dali lang naman sagutin niya ng Claire o diretso. Nakakahiya Oo, nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. ang kanilang mga ginagawa. Oo, nakakahiya talaga ang kanilang mga ginagawa kung totoo yan. Kasi imagine, gamit yung pera ng taong bayan. Imagine na kung totoo yan gamit yung pera ng taong bayan, pumunta kayo dyan, wala naman talaga kakwenta-kwenta yung event na yan. Wala naman talaga kakwenta-kwenta yung event na yan, pumunta kayo dyan, tapos may mga video pa, party-party kayo, may mga video pa nga, perform si Jokoy, something like that, nagsasalita sa mic, na sila-sila lang yung mga tao. You know what I'm saying? Nakakahiya talaga na may mga kasamahan ka na involved sa drugs kung totoo yan. May kasamahan ka na namatay na overdose sa drugs kung totoo yan. Nakakahiya talaga yun. Kaya we are calling for a hair follicle drug test. If the first lady will be negative, kahit naman sabihin natin may history siya, lumabas nun, history niya, before silang makapasok sa Malacanang, okay lang yun. Pero yung ngayon, hindi ba, ibang usapan na yun. So kailangan nilang i-prove, kaya nga sabi natin dahil may mga ganyang issue, kailangan nating i-prove whether totoo ba ito o hindi. Hindi ba? Yun lang naman, simple lang. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Yun, kung hindi kasama sa official entourage, di ipakita nyo yung manifest. Ipakita nyo yung manifesto. Hindi siya kasama sa entourage. Ayan, ito lang yung entourage ni Madam. Ito lang yung mga binilan natin ng ticket. Ito po yung sumakay sa ganitong sa ganitong eroplano. Dumating sila sa Amerika. Ito lang yung mga kasama niya. Hindi kasama yan. Sa katunayan, etong si Mr. Tantoco ay pumunta sa Amerika gamit ang pera niya at pamasahe niya. Dito siya sa flight na to nakasakay. Di ba? Ganun lang yun. Kapag nag-deny ka, yun ang problema. Pag nag-deny ka, hindi po pwedeng salita lang. Kailangan mong patunayan. So, nasaan yung manifesto? Nasaan yung listahan ng mga entourage ng ating pinakamamahal na unang ginang? Meron yan. Imposibleng wala. Meron yan. Malacanang. Meron yan. Lahat ng kasama, pati protocol, nandiyan dyan. Sino yung kasama ni Madam? Kaya nga, di ba, pag umaalis si Bongbong noon, nakasama yung media. Nakalista sino-sinong mga media, sino-sinong mga tao yan. Hindi ba? Kasi nga, kapag ka nag-liquidate kayo, alam nyo kung itong pera na to napunta sa pamasahe nito dahil kasama siya sa event na to. Di ba ganun yun? So, nasan yung manifesto? Hindi ba pwedeng puro denial lang? Hindi pwedeng puro salita lang. So, kung hindi siya kasama sa entourage, kailangan makapagpakita ka na hindi talaga siya kasama sa entourage. Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Wala naman kasi nga silang sinabi na yun talaga yung dokumento. Kalinaw-linaw. Magbabasa ka lang, Claire. Gamit ng utak, babasahin mo lang yung post ni Rigoberto Tiglao. Alam ko naman, na-capture nyo na yan, kahit tinake down niya na. Sabi niya, somebody vibered me this document. It's up for the people to believe or not. Di ba? Hindi na kasalanan ni Rigoberto Tiglao yun. Kasi wala namang malis yung kanyang pagpo-post because madalas naman siya nagpo-post. So pinost niya lang yun, somebody gave this to me. Can somebody confirm? Siguro yun yung kasunod, di na lang niya tinuloy-tuloy. You can just say, these documents are fake. Hindi po yan totoo. So at least nasagot yung katanungan ni Rigoberto Tiglao. Pero totoo naman yung sinasabi mo na dapat mainstream yan, spokesperson yan, dapat meron din siyang due diligence na ginagawa. Pero wala. Diyan ngayon natin sinasabi, diyan natin ngayon, kasi napakayayabang nitong media, mainstream media na sinasabi nila na sila, ganitong ginagawa nila, kami ganito, ganyan. Kayong mga vlogger, wala kayong filter. Kayong mga vlogger, wala kayong sinusunod na ethical standards. So parang tayo, napakadali nilang sabihan na hindi tayo sumusunod sa norms or kaugalian ng disenteng mamamahayag. Ayan, hindi lang mamamahayag yan. Ano pa yan? Dating spokesperson pa yan. Hindi ba? Yung bilyonary, media din yan. Bakit ngayon? So, sino ngayon ang fake news peddler? Yung mga vlogger na naglalabas lang ng kanilang opinion o yung mga mainstream media na naglalabas ng mga ganitong balita? Because if nilabas ng mainstream media, ina-assume na natin kagad na nag-research yung mga yan. Sabi nila magaling sila . Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Paano mo naman laman? Ano ba yung sinusunong nila interes? Puro kasi marinig . Sabihin mo na kasi, si Rigoberto Tiglao, DDS, ganun. Ang bilyonaryo, hindi naman DDS yung bilyonaryo.
Hindi rin galit yung bilyonaryo sa inyo. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Di ba ano rin yan? ABS-CBN di may-ari yan. Style nyo bulok. Kakampi nyo yan eh. Kakampi nyo yung Katol eh. Kakampi nyo yung GMA. Kakampi nyo yung News 5 eh. So, lokohin yung lelang nyo kung sasabihin mo na obstruction is ang bilyonaryo. Bagamat bago lang yan, pag-aari naman yan ng mga... Sila din naman may-ari yan. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Yan, maganda yan. Napakaganda nung iyong pag-deny. Ang tanong, kung peke yan, nasan yung tunay? Hindi naman pwede sabihin peke yan. Tapos wala ka naman pinapakitang tunay. Hindi ba? Kung kaya mong i-scrutinize yung dokumento na yun at sabihin mo na peke yun, ano ang prueba mo na peke yun? Meron ka bang ipinakitang dokumento na ito po talaga yung dokumento? Ayan, basahin nyo ibang-iba. Parehas, pero ito, nadagdag. Ito, hanggang dito lang. Wala ka mang pinakitang ganun, Claire. Puro ka lang drama. Paano kami maniniwala? Doon sa pinakita ni Tiglaw, kompleto yung detalye. Diyan naman ikaw, wala ka namang pinakita. Ang pinakita mo, yung itinerary ni Madam First Lady. Ano yun? Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar? Hindi pwede magpunta kami doon tapos mag-imbestiga. Suot ko nga yung sombrero kong LA Dodgers. Hindi kayo pwede magpunta doon at mag-imbestiga. Meron kayong diplomatic ties ng Amerika. Bakit hindi kayo mag-request sa kanila nung report tapos ipakita nyo sa taong bayan ngayon? May kapangyarihan kayo para gawin yan. Kaya nga binabanatan namin si Amy Marcos kasi si Amy Marcos meron siyang kapangyarihan na hilingin yun sa otoridad ng Amerika. Natatandaan nyo si Boying Rimulya, hindi ba? Kumontak si Boying Rimulya sa DOJ ng Amerika para hingin kung sino ang nagpadala noong parcel sa anak niya. Hindi niyo ba natatandaan yun? Kasi may kapangyarihan na ganun. Si Boying nga may kapangyarihan na ganun. Kayo pa kaya, presidente, Malacanang. Pwede kayong mag-request sa LA, sa Beverly Hills Police Office, kung saan man yan. Pwede kayong mag-request doon. Kasi nga, merong investigasyon din na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo na peke itong dokumento na to, kailangan yung original pinapakita mo. Sinabi mo na peke ito, wala ka naman pinakitang papel na original, so maniniwala na lang ba kami sa'yo? Mabuti pa si Rigoberto Tiglo, meron siyang papel na ipinakita kahit peke yan. Ikaw wala puro salita lang, di naman pwede yun. Abogado ka pa naman, kailangan pag abogado ka, di ba, punong-puno ka ng ebidensya. Paano ba naman yan? Ano ba namang klaseng lawyer ito? Hindi to lawyer, liar to Oo, putya yan. Sa Beverly Hills Police Department. Beverly Hills Police Department. BHPD. So pwede daw tayong magpunta ron. Hindi, ikaw gawin niyo yun. Kung talagang naniniwala kayo na walang na peke yan at mamali yan or wala kayong ginawang masama, magpakita kayo ng prueba na wala kayong kasi nagpakita na sila ng prueba na meron So to debunk yung prueba nila, kailangan magpakita rin kayo ng prueba nyo. Wala kayong prueba Wala kayo noong actual na police report. Wala. Kung yung coroner's office, wala kayong sarili yung version ng coroner's office na na tawag dito, memo. So kanino kami maniniwala? Doon sa merong papel o doon sa puro salita? Yari tayo dyan. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose. Ulit? Cause of initially suspected to be drug. Mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ipakita mo nga yung original, yung papel na hawak mo. Kung meron man ka, ipakita mo. Ba't hindi mo maipakita? So kanino kami maniniwala? Doon sa may pinapakita o sa wala? Hindi mo pwedeng ganun, Claire. Kailangan lagi kang may ebidensya. Bilang isang abogada, alam mo na kailangan mo yan para makakumbinsi mo yung tao. Wala ka namang kredibilidad. Hindi naman ikaw si Virgin Mary na hindi ka pwede magsinungaling. Hindi ba? Andayo mo naman mga kasinungalingan ng binigkas dyan na para ka lang nagpapalit ng damit. Parang baliwala lang sa'yo. Nakapagsalita ka ng fake news ngayon, ipapagpag mo lang, bukas nagpi-fake news ka ulit. So, reputation-wise, walang tiwala ang tao sa bibig mo. Mas may tiwala yung tao doon sa mga nagpapakita ng ebidensya. May pinakita si Tiglaw, ito yung pinasa sa akin, dapat kinounter mo, sinabi mo fake news, pinakita mo na sana. Ito po yung totoong papel, di ba? Wala yan. So, ibig sabihin, peke yan. Yun lang.
Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Gawa-gawa mo na lang yan eh. Gawa-gawa mo na lang yan. Hindi naman kasama yan sa ano, hindi naman kasama yan dun sa tinatanong lang sila eh. Kung totoo ito, hindi, sinisiraan na kayo kagad. Anak ng tinapay, kayo pa biktima. Eh, ang biktima rito, mga Pilipino. Imaginein mo, walang kakwenta-kwenta yung event na yan. Hindi naman yan makakatulong sa, ano, sa mga Pilipino. Magtatayo, maggagawa ka pa ng ganyan dyan. Meron ka ng Manila Film Festival dito, mag-film festival ka pa dun. Anak ng tinapay naman yan, oh. Eh, magkano bang ano dyan? Magkano bang kinita ng Pilipinas dyan? Baka mamaya gumastos pa ang Pilipinas dyan, wala namang kinita Pilipinas dyan. Kasi yung mga Pilipino naman dyan, di mo kailangan i-promote yung pelikulang Pilipino sa Amerika eh. Because manunood naman yung mga Pilipino ng pelikulang Pilipino eh. Kaya na yan, kahit anong gawin nyo dyan, yung mga kano, in-check, mga hapon na nandiyan dyan, hindi manunood dyan ng pelikula natin. Pero sigurado ako na lahat ng Pilipino na nandiyan dyan, na namimiss ang Pilipinas, manunood dyan ng mga pelikula natin. Film festival pa kayo dyan, walang yan. Gumastos pa gobyerno ng magkano, ilang tao yung nagpunta dyan. O, para lang sa event na yan. O, buti sana kung galing yan sa bulsa nyo. Hindi naman nakatulong yan sa kahirapan ng mga Pilipino rito. Hindi naman nawala yung traffic sa EDSA dahil dyan. O, so kayo-kayo lang nag-i-enjoy dyan eh. Para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service. O, ano masama doon? Lahat naman, si Inday din meron eh. O, so anong ibig sabihin nun? May security service siya. Anong connection nun? Sa tinatanong sa kanya kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Tanto. Kung may kinalaman ka ba, simple lang yun eh, wala at meron. Oo, kung wala, hindi good. Kung meron, anong kinalaman mo? Gaano kalalim yung kinalaman mo? Ikaw ba yung kasama niyang habang bumabatak siya? Nakita mo ba na bumabatak siya? Kasi kung nakita mo na bumabatak siya, bakit hindi mo siya sinaway? Tanda-tanda mo na, parang nanay ka na yan. O hindi ba? Tapos representative pa kayo ng bansang Pilipinas sa ibang bansa pa. Pwede naman siguro kayo dito magbisyo. Bakit dinala nyo pa yung bisyo nyo sa ibang bansa? Ilang araw lang naman kayo nandiyan dyan. Hindi ba yun yung mga katanungan na dapat na sinasagot nila na instead sagutin ng yes or no, ito naman si Auntie Claire, nag-itim pa, akala mo naman nakakaawa siya, eh hindi naman siya malinis na tao. Yun ang problema natin. Na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Nung connection nga, nung may kasama siyang PSG. Eh natural, pag sinabi niya na, oh, dyan lang kayo sa labas, huwag kayo sa... Hindi na nila alam ano nangyayari sa loob. Hindi ba? Hindi naman pwede makiparty sa kanila yung mga PSG nila. O, safe naman siguro yung room sa kanila, di ba? O, tatayo lang sa labas ng kwarto yung mga PSG na yan. Malay pa ba ng PSG kung sumisinghot talaga yung mga yan? Kung nagpa-party yung mga yan, hindi naman bawal mag-party, di ba? O, lalo na kung mga lasing na yan, normal ba nila kung anong ginagawa doon? Basta, yung mga secret service na yan at saka yung mga PSG na yan, nasa labas lang yan ng pinto. Anong connection nun? Sir Tantoco, iba po ang kanyang hotel. Saan siyang hotel? Di ba? Sana pinakita mo din, dito po naka-check-in si Madam sa hotel na to, pero kung makikita nyo, hindi yan Hilton Hotel. Pero for privacy purposes, di na natin papakita kung anong hotel na yan, di ba? O, dapat may ebidensya lagi, hindi pwedeng ganun lang. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating makita. O, sige, tingnan natin. Sa monitor. Yan o, March 8. Alas 2 magsisimula, alas 2, 2:30, 3 o'clock, 3:15, alas 4, 4:30, 8:30 p.m. Tapos yung end of the event. Ayan, nakalagay oh. O, tama naman na 8. Pero hindi siya nagtutugma doon sa ipinakitang date. O, kasi ito pakita natin ha. Nakalagay doon sa may baba, 11:30, tumawag, dumating, alas 12 na deads. Diniklara nilang deads, alas 12. Ayun, nakalagay yun dyan sa may ilalim, ayun, alas 12:05 something. Oh, eh yung pinakikita ni dito ni Madam, alas 2. So, 2 oras pang nakalipas, 2:30, 3 o'clock, 3:15. So, hindi to full day event. Nagsimula to alas 2 na eh. 'Di ba? Kalahating araw na 'yun. Hindi na 'yun since morning. Kung alas 2 ito, alas 2 yung simula, eh pwedeng hindi pwedeng i-hold ka ng pulis noon. Siyempre sabihin noon, oy, this is an active crime scene. May namatay dito and you were inside when this person died. Kaya sangkot kayo dito for questioning. Huwag kayong aalis. Dito lang tayo, mag-iimbestiga tayo. I believe hindi lang aabot ng 2 oras 'yan. Pag nag-imbestiga tungkol dyan, mahaba-haba yan. Baka abutin ka ng maghapon dyan. So kung naka-attend siya dito, pwedeng hindi siya na-detain.
Oo, pwedeng hindi siya na-detain. So, yun lang yung pwedeng mapatunayan nitong dokumento na to. Pero, yung nangyari from 2 o'clock paatras, yun yung hindi natin alam. Buti sana kung itong konsyerto para sa Pilipino na to nagsimula alas 8 ng maga. At alas 8 ng umaga nakikita pa doon si Madam na nagkakape. But then again, sabi ko nga sa inyo, it's easier to ask for the document, the actual document from Beverly Hills Police Department. Dan magpakita kayo ng ganito. Maganda na yung may ganito, tapos papakita mo pa, ayan yung Beverly Hills report. Walang kino-confirm nila na walang nangyaring mga ganitong bagay during that time, 'di ba? Tapos ang usapan. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Actually, dito sa dokumento na to, pinatunayan niya lang na nandiyan talaga si Madam sa Amerika. During the time na namatay yung bata. Oo, so hindi siya entourage, pero yung asawa naman niya ay empleyado ng pamahalaan. So technically, kasama pa rin nila. Oo, so nai-report kaya ito? Nai-report kaya ito ni Madam First Lady nung siya ay lumapag dito sa Pilipinas para umatin-atin ng mga kanyang schedule? Kasi dapat na-report niya to kasi sabi nga ni Castro na back at siya doon na kapag official trip dapat may reporting. So nai-report niya ba itong incidenting ito? Yun ang malaking question mark. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Kayo nga, yung kapwa Pilipino nyo, pinatapon nyo sa ICC. Huwag ka nang gumagamit kasi ng mga ganyang salita, Claire Castro, dahil hindi yan bagay sa inyo. Oo, kapwa Pilipino, nek-nek mo. Walang kapwa Pilipino sa inyo, tanginan nyo. Pinatapon nyo yung matanda ron sa ICC, ginamit nyo pera ng taong bayan, tapos ngayon sasabihin nyo, kapwa Pilipino kayo, hindi kayo dapat ginaganyan. Hindi ganoon. Kapag kayo ay mga public officials, you're subject to scrutiny. Ikaw talaga para Franz Castro, hindi pala. Si Claire Castro. Sobrang drama ni Claire dito, no? Mananalo siya sa MIFF. Manila International Film Festival. Ayan. Sa susunod, mananalo ka na niyan. Para sa kanilang personal na interest. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Gago kayo maawa. Bakit maawa sila sa bansa? Tinatanong nga lang kayo. Simple lang naman kasi Claire Castro Tinatanong lang kayo, may kinalaman ba kayo o wala? Kung wala kayong kinalaman, maganda naman itong mga pinakikita mo, pero nakulangan ako doon sa sinabi mong fake news yung dokumento ni Tiglao, pero wala ka namang pinapakitang actual na dokumento. Mali yun, ma'am. Mali yun. Dapat kasama na yun sa presentation mo na kahit na tinanggal-tanggal mo na lang yung mga information. Kailangan mo ma-compare. Kailangan meron kang papel na ipinakikita na itong ni Tiglao, yung nilabas ng bilyonaryo at itong, kasi yung nilabas ng bilyonaryo, si bilyonaryo wala mga pinakita mga visual aids Ang pinakita lang ni ang sinabi lang ni bilyonaryo is, according to LA blah blah blah, namatay daw sa overdose. Yun yung sinabi ng bilyonaryo. Pero si Tiglao yung merong actual na dokumento na dapat, madam, kinounter mo ng dokumento na nakuha ninyo. But the fact na wala kayong ipinakita at nagpaawa lang kayo at nagpakita lang kayo ng mangilan-ngilang pruweba na busy siya nung araw na yan, it doesn't discount yung possibility na kasama niya yan na nagpa-party-party, because may mga videos na nagpapakita na kumakanta yan, sumasayaw pa yung amo mo. At ito ang totoo, may namatay. Ang totoo dyan, may namatay. Ang tanong, inireport ba yan ng maigi sa inyo noong umuwi siya ng Pilipinas? Hindi ba? Yun ang malaking katanungan. Okay na rin. Nagpapasalamat na rin tayo dahil si Madam Claire ay at least nagsalita na tungkol dito, mga bossing.